Relate na relate ako! Kala, parang nahihilom na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa urig. Dear MOR, magandang araw po mga kamorkada. Ako po pala si Tony. Chef po ako sa isang restaurant dito sa BGC. Aaminin ko po, hindi talaga ako masyadong mahilig sa mga ganitong radio drama, pero fan na fan kasi ang isa sa mga kasama ko dito sa restaurant, at dahil malapit na rin ang Halloween, naisipan kong i-share tong kwento ko. Dati po kasi ako nagtrabaho sa Makati. Nakuha akong security guard sa isa sa mga lumang condominium doon. 26 years old ako noon, tuwang-tuwa pa ako dahil nakakuha ako ng stable na trabaho. Dati kasi tumutulong lang ako sa sari-sari store namin. Hindi ko naman inasahan na yun pala ang magiging pinakamasamang experience ko sa buong buhay ko. Hello po sir, good morning. Morning, ikaw si Tony. Opo. Aga mo ah. Excited po eh. Ilan taong ka na parang bata mo pa. 26 po. 26? Anong tinapos mo? High school po sir. Natapos mo na lahat ng training mo? Opo. Okay. Uniform mo? Nasa bag po. Okay, ayos. Eto, ID mo. Pito, ano pa ba? First aid kit po. Ito po. Okay. Oo, sige. Eto, first aid belt mo. Nakapasok ka na ba dati sa condo na to? Hindi pa po sir. First time ko po dito. Sige. Mamaya, darating yung iba. Magmo-morning formation tayo. Pero sasabihin ko na sa'yo, ikaw po poste dun sa back entrance. Kasama mo si Raul. Uutusan ko na rin yun na ilibot ka para alam mo yung mga pasikot-sikot dito sa condo. Thank you po sir Pancho. Anong Pancho? Popoy na lang. Walang tumatawag sa akin ng Pancho dito. Thank you po sir Popoy. Mag-uniform ka muna. Pagkatapos, magkape ka. Baka antokin ka mamaya sa duty mo. Hindi naman po. Sanay naman po akong gumising ng maaga. Nako, narinig ko na yan. Alam mo ba yung joke na ang mga CQ daw papasok na puyat? Uuwing kumpleto ang tulog? Opo, narinig ko na nga po. Ayaw na ayaw ko nang nasasabihan ng ganun, ha? Yes sir. Okay, sige na. Maghanda ka na dyan. May mga lakal dyan. Pwede ka maglagay ng gamit. Sige po. Excited sa first day mo? Opo. Very good! Tony! Nako, first day na first day, humihilik agad sa trabaho ah. Ay, sorry po sir. Hayaan mo muna yung bata, Raul. Masyadong maaga rin pumasok . Alas 6 pa duty niya, alas 4 pa lang ata, nandito na . Excited. Ganyan din ako nung unang araw ko eh. Tony, eto pala si Raul. Siya kasama mo sa likod. Raul, ikaw na bahala dito sa bata, ha? Ako na ang bahala dito. Una na ako, ha? Thank you po sir. Nagkape ka na? Opo. First time mo bang maging secure? Opo. Okay. Upo ka muna. Hindi naman ganun kahirap dito sa poste natin. Halos wala rin kasing dumadaan dito. Basta batiin mo lang ang mga residente ng maayos. Lagi mong ngingitian. Pag may bisita, hihingan mo ng ID tapos ipapalag mo dito sa logbook. Okay po. Mamaya, roronda tayo sa taas. Ituturo ko sa iyo kung saan yung lugar ng mga dapat mong iwasan. Iwasan po. Oo, lalo pag gabi. Swerte ka, day shift ka eh. Bakit po? Ano pong meron? Alam mo na, luma na tong building. May mga naunang tumira dito bago yung mga residente ng kondo. Po? Alam mo na yun. Pakisagot nga yan, Tony. Hello? Hello po? Ibaba mo na yan. Po? Walang sasagot dyan. Pinagtitripan ka lang. Ano po yung mga nagpaprank po? Sana nga, ganun lang. Narinig niyo, sir? Eto, payo ko sa'yo, Tony. May mga maririnig ka dito. May mga makikita ka na hindi mo gusto. Pero kahit anong mangyari,
Huwag na huwag mong papansinin. Huwag kang basta-basta matatakot kasi pag natakot ka, mas pag-iinitan ka. Opo. Sige po. Mga kamerkada, maayos naman ang unang linggo ko sa kondo. Wala naman ako nakita or naramdamang masama sa paligid ko. Maayos din katrabaho sina Sir Popoy at Kuya Raul. Paminsan-minsan ay may mga sinasabi sila at kinikwento na talaga namang nakakapanindig balahibo, pero sa kabutihang palad naman, wala pa akong nararanasan na kahit na ano. Siyempre hindi ko rin naman hinihiling na maka-experience ng mga ganung bagay. Ang kaso, may ibang plano yata ang tadhana para sa akin. Tony, yung baon mo, ha? Baka makalimutan mo na naman. Opo. Ito bang tubig mo? Lalagyan ko pa ng yelo o wag na? Pakilagyan, ma. Salamat po. Eh, yung uniform mo. Baka mamaya ang isuot mo na naman yung hindi ko plinansya. Okay na, ma. Planchado na tong suot ko. Teka, may tumatawag sa'yo. Sir Popoy daw. Akin na po. Hello, sir. Good morning. Tony, papunta ka na ba ng opisina? Palis na po ako ng bahay. Hindi, kasi paano ba to? Teka ha. Hindi kasi ako makakapasok ngayon. Tinumagan lang kita kasi kailangan kitang ilipat sa night shift simula bukas. Po? Bakit po? Yung kasing nakatoka doon si Arnel, na-stroke. Kaya ayun, nandito ako ngayon sa ospital, binibisita ko. Na-stroke po? Oo walang karelyebo. Pasensya ka na, Tony ha. Wala kasi ako ibang pwede ilagay doon. Sige po, okay lang po. May kasama ka naman, si Joshua. Matagal na rin dito yun. Sige po. Ay, sir, anong oras po pala magiging pasok ko nito? Bale, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Okay lang ba sa'yo yun? Okay naman po, sir. Sige. Mag-usap na lang tayo bukas, ha? Sige po. Oy, gandang gabi. Oy, musta? Okay naman. Joshua pala, pare. Ay, Tony, si Sir Popoy pala umalis na. Oo, kanina pa yun umalis eh. Unang night shift mo ba to? Oo eh. O sige, magpalit ka muna ng uniform. Sabay na tayong lumabas. Totoo ba yung mga sinasabi nila Raul tungkol dito? Huwag mo na itanong. Matatakot ka lang eh. Sige na, bihis ka na. Hintayin kita dito. Sige. Joshua? Joshua? Putik! Joshua! Pare, di nakakatuwa to, ha? Joshua! Ano ba to? Joshua! Pucha! Joshua? O sige, sir. Salamat. Okay ka na? Pagtitripan mo ba ako? Ha? Ilak mo ba yung pinto tsaka pinatay yung ilaw, ha? Ha? Pre, nasa loob yung switch ng ilaw at yung lock ng pinto. Paano ko magagawa yun? O sino gumawa nun? Shh! Huwag ka na magtanong. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Tara na sa labas. Mukhang pinagkukursanadahan ka na nila. Ano? Sino sila? Tony! Mamaya ka na magtanong. Tara na! Kasi hindi nakakatuwa eh. Nakakapikon kasi. Hindi nga ako yun. Lumabas ako saglit kasi kinausap ko si Sir Popoy sa cellphone. Alam mo naman walang signal dito sa locker room. Sino nga gumawa nun? Mamaya mo na itanong, parang awa mo na. Saglit, ayusin ko lang tong buko. Wag! Teka lang. Huwag kang titingin sa salamin. May ibang nakatingin. Joshua, may nakikita ka ba? Oo. Marami.
Mga kamarkada, sa araw na yon, nagsimula lahat ng kababalaghan sa buhay ko. Noong una sinubukan kong hindi pansinin. Yun ang payo ng lahat sa akin eh. Pero habang tumatagal, lumala ng lumala mga nangyayari. Parang kahit ilang beses ako magdasal at ilang rosaryo ang dalhin ko, ayaw akong lubayan ng mga kababalaghan dito sa trabaho. Oh, anto ka na agad? Oo sama ng tulog ko kanina. Binangungot ako. Nako, mahirap yan ha. Hindi pa pwede magpabindisyon dito sa building. Natatakot na ako eh. Alam mo, pag natatakot ka, mas pagdidiskitahan ka. Kaya huwag ka na maingay dyan. Gawin mo na kaya yung incident report dun sa mokong na nag-trespass dun sa 4th floor. Okay, sige. Joshua, Tony! Po! Pakitulungan naman si Ma'am Angge, yung nag-move out dun sa 4th floor. Ano pong gagawin? Nagbaba ng sofa dalawa lang sila dun, parehas pang maliit. Gantong oras sila nag-move out? Ewan ko ba dun sa dalawang dalagang yun? Sige, ako na dun. Tapusin mo na lang yung incident report, Tony. O sige, iradyo mo na lang ako kung kailangan nyo pa ng tulong doon ha. Oo, sige lang. Labas muna ako, Tony, ha? Sige lang po. Wala ka bang ipapabili? Hapunan na. Sige lang po, may bakod po ako. Oh, sige. Kumain ka na rin, ha? Okay po. Ay, makakain na nga. Ay, wala pa pala akong tubig. Joshua? Tony, Joshua? Tony, huy! Huh? Anong nangyayari sa'yo? Bakit putla mo? Yung ano, may Ano? Nakita ko. Ang nakita mo? May nagtatype sa keyboard kanina eh. Nakita ko siya gumagalaw mag-isa. Ay, kumalma ka lang. Meron ba? May nakikita ka rin ba? Huwag ka maingay. Bakit ba? Joshua, tumating yung balahibo ko. Palagpasin na lang natin. Saan na ba siya? Nasa tabi natin. Tony. Tony. Gumising ka na, umaga na. Malapit na tayo mag-out. Anong oras na ba? 4:00. Wala namang kahit anong ganap. Wala. Yun lang dalawang dalaga dun sa 407. Natapos sila mag-move out sa wakas. Joshua, matagal na ba yung dalawang yun dito? Hindi. Kakalipat lang din ng isang buwan eh. Bakit lumipat agad? Ewan ko. Hindi pa na-chismis ni Ate Vicky eh. Saan ka pupunta? CR? Teka, Anong teka? Huwag mo sabihin magpapasama ka pa ha. hindi naman siguro sila manggugulo habang umiihi ako, no? Sana. Pagdasal mo. Oh, ang bilis mo naman yata. Umaya na ako ihi. Bakit? Nag-flash mag-isa inidoro eh. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Tagu-taguan. mga kamarkada, nagtuloy-tuloy ang mga ganong pangyayari sa mga sumunod na linggo.
Sa totoo lang, habang tumatagal, nasanay na lang din ako. Minsan nga ay bumubulong ako sa hangin para lang makiusap na wag muna nila akong takutin. Sa loob ng panahon yon, natuto akong hindi pansinin ang mga bagay-bagay na nararamdaman ko at mag-focus na lang sa trabaho ko. Hindi ko naman inaasahan na magbabago na naman pala ang ikot ng mundo ko. Excuse po, ay grabo. Tony! Tony! Dito! Joshua, ano ba nangyari? Si Sir Popoy nakita ni Ate Vicky nakabulagta doon sa basement. Ha? Buti nakita niya nga agad. Ano rin nangyari? Sabi ni Ate Vicky baka raw inatake sa puso. Baka may nakita kasi sa basement. Medyo iba rin kasi doon eh. Sobrang bigat sa pakiramdam pag pumupunta ako doon. Di pa ba tayo magpapabindisyon? Delikado na to ah. Ilang beses na pinapablessing tong building na to eh. Wala naman nangyayari. Wawa naman si Sir Popoy. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi naman heart attack yun eh. Kilala ko yun si Sir. Hindi naman yan matatakotin. Huwag niyong tinatakot mga sarili niyo. Kuya Raul, Stroke. Na-stroke si Popoy. Huwag kayong nagkakalat ng kung ano-anong istorya na inatake siya sa puso dahil sa multo. Tutuktukan kayo nun pareho eh. okay lang daw po ba si Sir Popoy? Sana. Hindi pa natin alam. O sige na, pumasok na kayong dalawa sa loob. Magtrabaho kayo. Balitaan niyo kami, Sir, ha? Oo, ako na bahala. Ano sa tingin mo? Stroke talaga yun? Uy, kung sabi nila stroke eh, edi stroke. Nasaan ba yun? Magandang gabi, Tony. Ay, Ate Vicky, kumusta? Okay naman. Medyo nanginginig pa nga rin ako dahil sa nangyari kay Popoy kanina. Oo nga po eh. Kawawa naman si Sir Popoy. Oh, sige na. Aakyat muna ako. Kakain muna. Sige po. Ikaw ba? Kumain na? Opo, hinahanap ko lang nga yung kutsara ko eh. Tatabi ko na sana eh. Eh, ayan o. Nakapatong sa lamesa. Kanina ko pa hinahanap to eh. Wala naman to dito kanina eh. Baka hindi mo lang napansin. Sige na. Aakyat muna ako. Okay po. Gandang gabi, Ate Vicky. Magandang gabi. Nakabili ka na ba ng pagkain mo? Oo. Naiwan ko pala yung cellphone mo. Kanina pa tumutunog yun. Ha? Dala ko yung cellphone ko ah. Paano tumutunog? Tumutunog. Wala naman ah. Di, kanina may tumutunog eh. Baka naman yung computer. Hindi, tingnan mo. Wala naman kahit ano nagpi-play oh. Sa cellphone mo. Hindi rin, naka-silent yun eh. Teka, saan nga ba yung cellphone ko? Saan mo ba nilagay? Dito lang yung katabi ng monitor kanina eh. Baka nasa bag mo. O bulsa. Wala rin eh. Check mo dyan sa drawer dyan. Pinagtitripan na naman ako. Kalma ka lang, pre. Baka kung saan mo lang nalagay eh. Labas yun na nga yung cellphone ko! Shhh! Uy! Baka mamaya kung anong gawin ng mga yan. Kalma ka lang. Sabi kasing nangyayari ngayon eh. Teka, hindi ba yun yung cellphone mo? Yun, yung natatakba ng mga folder na yun. Ayun, ito nga. Uy! Ano yun? Wala, nananakot lang yung mga yan. Mga kamorkada, nung araw na yon, akala ko wala na yung takot ko. Akala ko kaya ko nang pumasok sa trabaho at hindi pansinin lahat ng kababalaghan na nangyayari doon. Pero mali pala ako. Hindi ko alam kung dahil ba nagtaas ako ng boses o sadyang kursunada lang nila ako, pero sabi nga nila, the worst is yet to come. Isang maulang gabi ang hindi ko inaasahang magbibigay sa akin ng labis-labis na trauma.
Hello, pre. Tony, Oh, saan ka na? stranded ako pre. Baha dito sa dadaanan ko, hindi kaya ng motor ko. No, nasa ka na ba? Bikutan pa lang. Nako, sige na. Patila ka muna ng ulan. Ako na muna dito. Sige, sensya ka na pre ha. Lakas talaga ng ulan eh. Sige, ingat ka. Sige, salamat. Ingat. Gandang gabi, Ate Vicky. Ano meron dun? Good evening, Kuya. Ay, good evening, ma'am. Pwede mo bang i-check yung mga kalapit na unit sa 4th floor? Bakit po, ma'am? Sobrang ingay kasi eh. Simula kanina para silang nagtatapon ng mga gamit doon. Tapos parang may nagsisigawan. Sige po. Puntahan ko. Anong unit nyo nga po? 405. Hindi ko alam kung aling unit mismo yung maingay eh. Pero pakisaway naman. Sige po. Puntahan ko po. Joshua, bilis mo naman. Akala ko ba nasa bigutan ka pa? Oo. Ikaw na muna magbantay dito, ha? May susuwayin lang ako na tenant doon sa 4th floor. Re-reklamo nung katabi. Sige. Po? Ma'am, may kasama po ba kayo ngayon? Yung dog ko lang po. May noise complaint kasi kaming natanggap, ma'am. Nagsisigawan daw, tsaka nagtatapon ng gamit. Akala ko dito eh. Maling unit pala, sorry po. Oo. Narinig ko rin. Dyan yata, sir, sa 407. Lagi dyan eh, parang parating may nag-aaway. Sige po, ma'am. Salamat po, ha. Ayan na nga sinasabi ko, nag-brown out ng... Ate Vicky? Ate Vicky? Huh? Tao po? Tao po? May tao ba dyan? Ate Vicky? Anong ginagawa mo dyan? Ano yung tumutulong sa cart mo? Joshua? Joshua, nandiyan ka ba? Joshua, kailangan ko ng tulong dito, oh. Ate Vicky? Ate Vicky, dugo ba yan, ha? Ba't may dugo sa cart mo? Ate Vicky! Hello pre, magpapark lang ako ha. Joshua, si Ate Vicky, hinahabol niya ako, may dugo doon sa cart niya. Gago! Tumakbo ka na, umalis ka na dyan! May nagsisigawan doon sa 407. Walang tao dun sa 407. Di ba nag-move out na yung mga nakatira dun? Ba't may nagsisigawan? Ewan ko, umalis ka na dyan! Malapit na ako! Joshua! Tony! Ay! Ano nangyayari? Si Ate Vicky! Si Ate Vicky! Joshua! Ano? May dugo doon si Ate Vicky! May ano! Teka, ikwento mo ng Si maayos! Ate Vicky nasa taas! May dugo sa kanya tapos bigla siya sumigat tapos hinahabol niya ako! Tony, wala si Ate Vicky ngayon. Di siya pumasok. Sino yung nakita ko? Hindi ko rin alam. Mga kamorkada, yun na ata ang pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Ang daming nangyari na para bang pinagplanuhan ng lahat ng masasamang elemento sa building na to yung nangyari sa akin. 3 araw din akong nilagnat pagkatapos ng gabing yun. Hindi ako nakapasok at sa totoo lang, sobrang laki rin ng takot ko na bumalik sa trabaho kaya nagdesisyon ako na umalis na rin at maghanap ng ibang trabaho. Oo, pwede niyo akong tawaging duwag. Pero tuwing papasok ako, napakalaki ng takot ko na mangyayari ulit lahat ng nangyari ng gabing yun.
Sigurado ka na ba, Tony? Oo naman, sir. Diyos ko, kung naranasan nyo lang yung naranasan ko. Nangyari din sa akin yan dati. Doon din sa floor na yon. Rumoronda ako, gabi rin. Noise complaint din daw. Maingay daw yung TV ng kapitbahay. Pinuntaan ko naman. Pagpunta ko doon, yun yung unit na 3 linggo nang walang tao. Nagbabakasyon kasi yung may-ari. Ang ginawa ko, kumatok ako doon sa ibang unit. Sabi ko, baka nagkamali lang yung complaint, pero wala eh. Lahat sila, yung unit na yun yung tinuturo. Kumatok ako. Pagkatok ko, bumukas yung pinto. Walang tao sa loob, pero pagsilip ko, biglang bumukas yung TV. Tumawag ako, sabi ko, may tao po ba dyan? Walang sumagot, pero may tumawa. Paulit-ulit, palakas ng palakas. Ayun, putya, muntik akong maihi dahil sa sobrang takot nun. Isinara ko yung pinto tapos tumakbo ako. Pagkatapos nun, lagi ko na talagang iniiwasan yung 4th floor na yan. Ganun po pala kalala doon, no? Wala kasing nabanggit si Joshua eh. Alam mo yan si Joshua, may third eye yan. Sanayang makakita ng mga multo-multo. Parang normal na araw na lang sa kanyang makakita ng kung ano-anong elemento dito. Buti nga po, kinakaya niya. Wala naman siyang magagawa eh. May pamilya siya. Magtatrabaho yun sa sementeryo kung kinakailangan. Kaya Tony, tatanungin ulit kita. Sigurado ka na ba talaga? Opo. Naghahanap na rin po ako ng bagong trabaho, yung hindi night shift. O sige, kung sigurado ka na, wala rin naman akong magagawa. Pasensya ka na at naranasan mo pa yung mga ganong kababalaghan dito. Thank you po, si Raul. Nagpaalam ka na ba kay Joshua? Papaalam pa lang po. Ray, Oh, musta? May nabalitaan ako ah. kensya ka na. Niwan mo naman ako agad eh. Hindi ko na talaga kaya, pre. Hanga ako sa'yo. Ikaw, kinakaya mo tiisin lahat ng nangyayari dito. Wala akong choice eh. Kailangan ko kumayod. Grabe. Baka talaga. Eto, may bibigay ako sa'yo. Ano to? Rosario. Hindi ko alam kung nagdadasal ka pero ako oo. Kaya rin siguro malakas ang laban ko sa mga elemento dito eh. Salamat, pare, ah. Dalhin mo yung parate para may pangontra ka. Sige, sige. O edi paano? Kailan last day mo? Sa 15, next month. Pero lilipat ka na sa day shift. Oo, eh. O sige, mag-iingat ka pa rin ha. Salamat, pare. Wala nga naman. Ingat ka ha, may nakatingin sa atin ngayon. Uy! Joke-joke lang. Loko ka talaga. Sige na, una na ako. Okay, ingat. Ikaw din. Mga kamorkada, pagkatapos nun, nakakuha ako ng trabaho sa isang fast food chain. Pagkatapos ng 6 na buwan, lumipat naman ako sa isang restaurant sa Pasay. Puro restaurant ang mga sumunod kong trabaho hanggang sa ma-hire nga ako bilang isang waiter sa BGC. Maayos ang trabaho. Nakakapagod pero at least walang kahit anong nakakapanindig balahibong mga kaganapan ang nangyari sa akin. Okay na yun. Mas gugustuhin ko na makipag-usap sa buhay kaysa sa patay. Dito ko na po pala tatapusin ang aking kwento. Pasensya na po sa mga natakot ko. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ko at more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Tony. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Taguan. Relate na relate ako! Kala, parang nag-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa orig.
Hello po, mga kamarkada. Ako po pala si Gino. First year college student dito sa Maynila. Galing po akong Quezon Province at lumipat dito para mag-aral. At dahil homesick ako, sumulat ako ng isang kwento. Actually po, hindi talaga ako ang bida rito, kundi si Papa. Pero alam ko kasing tamad siyang magsulat kaya ako na lang ang gagawa. Lumaki po si Papa sa bundok. Literal po yan. No joke. At dahil dun punong-puno ang pagkabata ko ng mga kwento niya tungkol sa mga nakakatakot na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Actually parang yun na po yung bonding namin dati. Kapag naboboard ako sa bahay, kukwentuhan niya ako ng kung ano-anong nakakatakot na storya. Ano? Masaya naman. Opo pa, dapat sumama kayo eh. Nako, mahihilo lang ako dyan eh. Colored game na lang tayo pa. Ba't may pera ka ba? Wala, syempre ikaw magbabayad. Oh, laki-laki ng binigay kong baon sa'yo, wala ka naiipon. Mahal na mga pagkain sa kantin ngayon eh. Palusot mo. Baka mamaya nagbubulakbul ka lang. Lo, hindi ah. Mana ko kay mama eh. Baka nga nasa top 10 ulit ako eh. Ano namang namana mo sa akin? Syempre, kagwapuhan. Tama. 100. Tumaya ka ng tumaya. Yan naman ang gusto ko sa'yo pa eh. Mambabuula ka rin eh. No? Ay, alam ko na. Mag-horror train tayo. Sus, pagtatawanan ko ng mga nananakot dyan eh. Yabang. Madilim lang dyan kaya parang nakakatakot. Pero wala yan sa lahat ng naranasan ko nung bata pa ako. Ay, yun na naman siya. Totoo nga, maniwala ka sa hindi. Palibhasa konti pa mga bagay dati. Tsaka yung mga poste ng kuryente, ay nako. Kahit saan ka pumunta, may kababalaghan. Ay naman pala eh, di kayang-kaya mo na yung horror train. Pangit yan. Sige na pa. Paalis na akong papuntang Maynila bukas eh. Hindi mo pa ako pagbibigyan. Namansensya pa. Dali na. Sige na, bumili ka ng ticket. Yun! Parang nakakatakot yung bakal nito ah. Dito ko pa natakot pa kaysa dun sa mga multo sa loob. Ano mga multo sa loob? Baka mga tao lang din yan nagme-makeup lang. Bag ikaw natakot. Nako, wala yung mga yan sa lahat ng naranasan ko nung nasa bundok pa ako nakatira. Yabang. Hey, na! Baka mamaya mas malakas ka pang tumili kaysa sa mga babae sa harap natin ha. Ano ba yan pa? Nakakapagatakin ako sa puso ha! Ay! Ano yan? May tumalapit sa akin! Wala pa ibang multo ah! Diyos ka! Ang saya! Tuwag-tuwa ka ano? Next time yung mga barkada mong isama mo dito, atakin ako sa puso dyan sa mga rides mong yan. Sabi mo hindi ka matatakot. Hindi naman ako natakot, nagulat lang ako. Sus, parehas lang yun eh. Taon-tawa talaga ako dun sa makeup ng white lady. Parang naglagay lang siya ng maraming pulbo. Tapos okay na. Nako, alam mo hindi pa nakakita ng totoong white lady ang mga nagpeperya na yan eh. Bakit pa? Nakakita ka na? Oo naman. Mga kamorkada, ang isa sa pinaka nakakatakot na kwento sa akin ni Papa ay yung daw nakakita sila ng white lady. Pauwi sila galing school noon at dahil probinsya, bundok, hindi pa uso na ng mga tricycle at poste ng kuryente. Kaya kapag ginagabi sila ng uwi, kailangan na nilang maglakad pabalik sa mga bahay nila at wala silang ibang ilaw kundi flashlight. Ang mas malala pa, wala pa masyadong mga bahay noon, kaya mas madilim ang mga kalsada. Sabi ko sa inyo, dapat umuwi na tayo kanina pa eh. Bilyar-bilyar pa kasi.
Ang sabihin mo, Pio, natatakot ka lang. Aba, malamang. Gabi na, oh. Anong oras na kaya? Wala tuloy tayo maabutang tricycle. Sus! Shh, huwag nga kayo maingay. Baka mamaya makabulabog tayo. Eh, sino naman mabubulabog natin? Eh, ni wala kang bahay dito. Kahit posin ng kuryente, wala. Ayusin mo nga yung tutok ng flashlight mo, bugoy. Bakit ba ang taas ng boses mo? Eh, kasi papagalitan na naman ako ng tatay ko, eh. Sasabihin, nagbubulakbo na naman ako. Ano bang ginawa natin? Eh, syempre, hindi ko naman sasabihin sa kanya, nagbilyar tayo, eh. Tumigil na nga kayo dyan. Maglakad na lang tayo. Basta ako muna ihatid nyo, ha? Anong ihahatid? Ang layo-layo ng bahay niyo eh. Eh, loko pala kayo, eh. Aayain nyo ako magbilyar ng gabi tapos hindi nyo ako ihahatid. Sabi nyo huwag kayong maingay eh. Sige na, Pio. Ihahatid ka na namin. Ito naman, bumigay agad. Pagbigyan mo na, Bugoy. Kakapit bahay naman tayo eh. Itong si Pio, baka dukutin niya ng kapre kapag naglakad din mag-isa. Mga siraulo. Teka. Naririnig nyo ba yun? Alin? Tungo na kayo sa paglalakad. May naglalakad sa likod natin. Koy, huwag mo nang tingnan. Wala naman eh. Koy, tinatakot mo kami. Ang dilim-dilim na nga, magbibiro ka pa eh. Ano nagbibiro? Ako lang ba yung nakarinig ng mga yabag na yun? Ano yun? Hindi ko alam. Ligaw na pusa lang yun. Tara na. Di ba may simbahan dyan sa may kanto? Dumaan muna kaya tayo dun. Ayoko. Marami raw nagpapakita doon kapag gabi. Eh, saan tayo dadaan? Wala, dire-diretso lang. Anak ng... Sino yun? Hindi ako. Hindi rin ako ah. Eh, lalong hindi ako. Parang babae. Pio. Goyo. Ano? May babae sa likod natin. Tumakbo na tayo! Saan kayo pupunta? Nasa likod namin kayo kanina eh. Saan kayo pupunta? Uuwi na po. Pwedeng sumama? Po? Ano po yung... Bakit po may pula sa damit niyo? Sama kayo sa akin? Hindi na po. Sorry po. Sa ngalan ng Ama, ng... Anong ginagawa mo? Wala po. Naririnig kita. Wala po. Narinig kita! Hindi po, wala po. Nagdarasal ka? Hindi po. Pio! Chong Lando! Anong oras na, ha? Gabing-gabi na di ba kayo nagsisiwi? Chong! Ano yan? Bakit putlang-putla kayo, putya, Pio? Bakit masayang pantalon mo? Naihi ka ba? Ay, may babaeng umarang sa amin kanina. Babae? Wala naman ako nakita. Meron po kanina, Chong. Nakaputi tapos may dugo yung damit. Ayan ang napapala nyo sa paggala ng gabi. Tayo na, tara na nga. Ang kwento sa akin ni Papa ay naihiraw talaga sila sa takot ng mga panahon na yun. Isang babae ang humarap sa kanila at puro dugo ang suot na puting damit. Mahaba ang buhok, nakakatakot ang mga ngiti at para raw talagang may masamang balak. Ang mas nakakatakot pa nung dumating si Lolo Lando, bigla na lang daw nawala yung babae at ipinipilit ni Lolo Lando na wala siyang nakitang ibang kasama nila Papa. Simula noon hinding-hindi na raw sila umuwi ng gabi. At kung mapapadaan man sila doon, lagi na silang may dalang rosaryo. Pero swerte pa si Papa noong mga panahon na yun kasi at least may kasama siya nung nakaharap niya yung White Lady. May isang beses daw kasi na naiwan siyang mag-isa sa kubo namin sa probinsya at isang nakakakilabot na pangyayari ang nangyari sa kanya. Goyo! Po! Halika muna rito. Ano po yun? Pakainin mo muna itong mga baboy at saka yung mga manok mamaya. Bakit po parang kulang, Nay? 1, 2, 3, 4. Asan yung isang biik? Wala. Pagkagising namin ng tatay mo kanina, hinahanap namin pero wala eh. May nagnakaw po? Ewan din namin. Mamaya mo na alalahanin. Pakainin mo muna yung mga baboy at pupuntahan ko lang ang tatay mo. Nasaan po ba si tatay? Nasa bahay ng Tio Lando mo. Bumisita kasi hanggang ngayon hindi pa rin daw makalakad ng maayos. Dahil dun sa aksidente niya? Oo. Ikaw muna bahala dito ha. Anong oras po uwi niyo? Baka gabihin kami. Makikipaglamay kami ng tatay mo dun sa anak ng Tia Rita. Sige po. Ilak mo lahat ng pinto at bintana ha. Apo.
Yung mga baboy, bantayan mo. Apa? Nanay? Tatay? Nay? Pulgas? Putik! Asa ba yung itak? Hoy! Tumatawag ko yung bake namin! Hoy! 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 Nakakailang nakaw ka na dito ha! Talaga naglalakad pa to ha? Hoy! Ibaba mo sabi ang baboy eh! Hoy! Sama ka sa akin. Sama ka sa akin. Tulong! Tulong! Bawang! Bawang! Sa inyo, bawang! Ay, ayun, ayun! Pucha! Asin! Nasa ba yun, Asin? Goyo? Kung papalo ko, Goyo, hindi yan si nanay. Hindi yan si nanay. Oh, hindi yan si nanay. Hindi yan si nanay. Goyo! Hindi yan si nanay. 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 Ay nako, nasa na kaya tong batang to? Nakatulog na yata na bukas ang gasera. Huh? Goyo! Nanay? Oh, bakit hawak mo yung itak? Pawis na pawis ka. Putlang-putla ka pa. Pumasok ka, bilis. Ha? May nakita ka sa labas. Ah, nagparamdam din sa'yo. Shh! Huwag mo na munang pansinin. Baka lalo kang paglaruan nun. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Perya. Mga kamorkada, sabi sa akin ni Papa pagkatapos daw ng gabing yun, hindi na siya pumayag na may iwan siyang mag-isa sa kubo. Takot na takot daw talaga siya sa nakita niya. Sabi niya, aswang daw yun na ginaya yung itsura ni Lola. Ang kwento pa niya makailang beses daw naulit yun pero syempre, hindi na siya lumabas ng bahay at lagi na silang may nakahandang bawang. Pero bukod sa kwentong yun, meron pang isang pangyayari na talagang sinubok ang tapang ni Papa. Mayuhan daw noon, sa Quezon po kasi, may parang party tuwing katapusan ng Mayo. Tapos sumasayaw ang mga dalaga at binata ng barangay. Usong-uso yun ang panahon nila Papa. At dahil guwaping sang airpot ko, syempre, invited siya sa sayawan. Goyo! Goyo! Hmm. Anak nang, baka naman dyan ka pa umihi. Baka mamaya manuno ka pa dyan eh. Iya, nagtabi-tabi po ako. Tara na, bilisan mo na dyan. Teka lang, bakit ka ba nagmamadali? Nandiyan na ba yung service natin? Ayun na nga, hindi raw tayo kasya sa tricycle. Maglakad na lang daw tayo. Ha? Anong maglakad? Nagsabi na tayo na sasabay tayo ah. Kesa naman daw yung babae ang maglakad pa uwi. Kuyo, Pio, maglakad na lang daw tayo sabi ni Chong Felix. Ano ba yan? Di sana kumuha na lang tayo ng ibang service. Ayun lumarga na yung loko. Nahin-nahin ang lalakarin natin eh. May alam akong shortcut. Baka mas malayo pa yan ha. Hindi, sundan nyo lang ako, tara. Bugoy, ano ba tong shortcut mo? Hindi mo naman sinabing gubat wala tong dadaanan natin. Ang dami namang reklamo nito. Malapit na tayo. Kita mo yung malaking puno ng balete na yan? Pagkalagpas natin dyan, kalye na. Huwag ka nga magturo, Bugoy. Baka mamaya manuno tayo eh. Ay, ihi na ako eh. Kanina pa tayo naglalakad eh. Di ka pa kasi umihi kanina eh. Hindi pa nga ako naiihi nun eh.
Alam mo, para matahimik ka, umihi ka na dyan. Hintayin ka namin dito. Sige, pero dyan lang kayo ha. Oo. Bilisan mo. Tok na ako. Ako rin eh. Anong oras na ba? Nagpasa na una na, oh. Lagot na naman ako nito sa tatay ko. Ako rin, eh. Napagalitan na naman ako. Teka, ang tagal naman umihi nito ni Pio. Pio! Pio? Wala siya dito. Pio! Pio! Bakit? Ayun! Teka. Parang nag-iba yung boses niya. Kuya, Bugoy, Pio? Ikaw ba yan? Asan ka? andito. Saan? Dito. Ayun! Pio! Teka. Kuya, Bugoy. Takbo! Takbo! Ano yun? Ewan ko! Bilisan mo! Kita ko na yung balete! Teka! Bakit ba? Bakit tayo tumatakbo papunta sa balete? Ikalapit na lang natin yan kanina. Ito rin yung puno kanina eh. Kung saan umihi si Pio. Magbaliktad ka nga ng damit, bilis! Ito na. Bilisan mo! Tara, bilis! Takbo! Bugoy! Kuya! Pio! Mga hinahiyo pa kayo? Saan kayo pumunta? Kanina pa ako hanap sa inyo ah. Mamaya na kami magkukwento. Tara na, bilis! Ayun yung kalyo! Bilisan nyo! Ano ba nangyari? Akala namin na wala ka. Tapos nung may tumawag sa amin nakaboses mo, pagharap walang muka. Ha? Hoy! Bis oras na ng gabi, naglalakwatsa pa kayo? Pasakay po! Bilis! Anong bilis? May humahabol ba sa inyo? Nakakita kami ng multo. Ay, putek! Mga kamarkada, ang kwento sa akin ni Papa halata raw talaga nila na ibang tao yung nagsasalita. Kaboses ni Tio Pio, pero may kakaibang tono na hindi nila maipaliwanag. Pagkatapos nun, hindi na rin sila dumaan dun sa shortcut na yun. Siguro yun din yung dahilan kung bakit nung bata ako ayaw akong paglaruin ni Papa sa mga gubat. Bukod sa baka makagat ako ng mga insekto, baka kung anong mga elemento rin ang magambala ko. Pero hindi doon nagtatapos sa mga horror stories ni Papa. Siyempre, may entry ang undas. Sa probinsya po kasi namin, ang madalas na naglilinis ng mga puntod yung mismong mga kamag-anak. At isang beses nga, ay ginabi sila Papa sa paglilinis. Si Pio kasi. Ano na naman? Ang bagal mo kasi magpintura eh. Nagsalita, mabilis magpintura. Tatalo pa kayong dalawa, parehas na kayo mabagal. Buhay prinsipe naman tong si Goyo. Palibasa, kasama niya yung tatay niya sa pagpipintura sa puntod ng lolo nyo. Hindi, kaya yan sinamahan ni Chong kasi alam niya kung si Goyo lang ang magpipintura, baka bukas pa siya matapos. Sige, lokohin niyo pa ako. Mamaya kukunin ko na yung flashlight at kasera ko. Ito naman, di mabiro. Oh, okay na ako. Ikaw ba, Pio? Okay na rin ako. Tara na, madilim na oh. Grabe, sino naman nang iwan ng anak nila sa sementeryo? Ayun oh, may bata nakaupo dun. Kawawa naman. Ang dilim na oh. Ilawan mo nga, Goyo. Sabihin mo, umuwi na siya. Hoy! Totoy! Ay, hindi sumasagot. Toy, umuwi ka na. Gabi na, oh. Teka. Itutok mo nung maayos yung flashlight. Bakit ba? Ako lang ba? O wala siyang anino? Oo nga. Goyo, tara na. Narinig niyo ba yun? Oo, tara na. Ayusin mo nga yung flashlight mo. Ano nangyari dyan? Bakit nagpapatay si Cindy? Hindi ko alam. Wala na yatang battery. Ayun na naman. Tara na, Goyo. Mamaya mo na ayusin yung flashlight mo. Tara. Uy, putik. Bakit? Shh! Ano? Maglakad lang kayong dahan-dahan. At huwag kayong lilingon sa kanan, ha? Sinabi nang huwag lilingon sa kanan, eh. Bakit? Ano ba yun? Pare sa gilid natin. Nakatitig lang sa atin. Pare! Hindi, madre. Kakasabi lang, di ba? May kumakanta na naman. Aray ko, Pio. Huwag ka kumapit sa akin. Kumakanta kasi uli. Biritan mo kaya. Baka sakaling lubayan tayo. Paano ka nakakapagbiro sa gantong oras? Uy! Ano? May nakakapit sa akin. Pio, tigilan mo nga. Hindi ako. Hindi rin ako. Saan kayo punta? Oh, uuwi na.
Pwede ka sumama? Madilim dun eh. Dito rin naman eh. Tumakbo na tayo. Mamaya, nakahawak pa siya sa akin. Bakit kayo nandito? Nilinis namin yung puntod ng mga lolo namin. Linisin niyo rin yung sa akin. May puntod ka? Tara, bilisan niyo na. Ito na. Ayan, malinis na ha. Salamat. Pwede mo na bang bitawan yung damit ko? Ingat kayo pag-uwi. Salamat. Dito kayo dumaan para walang ibang magpakita sa inyo. Dito sa kanan? Oo. Okay. Tara, bilis. Sa totoo lang, nung bata ako, takot na takot din talaga ako sa mga kwento ni Papa. Pero nung tumanda ako, na-realize kong baka pinagtitripan niya lang ako. Baka tinatakot lang niya ako para hindi ako lumabas ng gabi nung bata ako. Pero may isang beses na para bang naging totoo lahat ng kwento niya sa akin. Nangyari po ito nung sinundo ako ni Papa galing Manila. Nagbakasyon ako sa bahay ng tiya ko sa Maynila at gabi na kami nakauwi ni Papa. Kami lang dalawa ang sakay ng van at para po sa mga hindi nakakaalam, yung daan po pauwi sa amin sa Quezon puro bundok din. Wala masyadong bahay at wala masyadong ilaw sa daan. Gino, huwag ka matutulog ha. Opo, pero rinig ko yung antok sa boses mo. Kaya mo na yan, pa. Hindi, dapat masanay ka na. Kapag ikaw nang katabi ng driver, kailangan lagi kang gising kasi ikaw ang pahinante. Sige na nga. Pilitan pa. Teka, ano yung maliwanag na yan, pa? Ewan ko. Bagong kainan yata. Gusto mo ba tumigil? Huwag na, parang wala rin namang katao-tao eh. Ay, no, may isa oh. Bakit nakatayo lang siya sa gitna doon? Walang pansinin. Uy! Aso ba yun, pa? Sagasaan natin. Teka, titingnan ko. Ang putla nyo pa. May nasagasaan kayo? Wala. Ano yung napailalim sa atin? Humps lang. Wala namang aso eh. Kitang-kita ako eh. Gino, matulog ka na muna. Ha? Sabi nyo kanina, huwag muna ako matulog. Hindi. Okay lang pala. Pumikat ka na muna. Nilakasan nyo ba yung aircon, pa? Bakit parang mas lumamig? Mag-jacket ka na lang. Okay lang kayo, pa? Bakit parang nanginginig kayo? Okay lang ako. Matulog ka na lang dyan. Hindi na ako inaantok eh. Teka. Huwag kang lilingon! Papa, bakit may mga tao sa likod ng van? Pumikat ka lang. Tsaka, hindi ba yun din yung dinaanan nating kainan kanina? Ba yun? Kamukha lang siguro. Pero yung nadaanan natin kanina, bakit tayo ng bundok nun eh? Yung taong nakatayo sa gitna kanina, bakit nasa likod siya ng sasakyan? Papa! May nakakapit sa jacket ko. May tumutulong kung ano. Ano ka ba? Aircon lang yan. Magpatugtog ka na nga lang. Wala ring radyo. Pa, may nakakapit na rin sa isa kong braso. Meron sinta. Buko ng... Anong ginagawa niyo pa? Ini-distract ko lang ang sarili ko. Basta sabayan mo na lang.
Dalay gusto, sisimula ng bunga. Pa! Ano? Nakakapit silang lahat sa akin! Anak ng... Muntik na! Wala na ba sila? Wala na. Uwi na tayo pa! Kaya mo, pagkatapos nito, tatawanan mo na lang talaga yung mga nananakot sa'yo sa horror train. Mga kamorkada, sana po naaliw kayo sa kwento ko o kaya natakot o kung ano man nararamdaman nyo. Bilang first year college, ilang buwan pa lang ako dito sa Manila, homesick na ako. At siguro po, ito lang talaga ang paraan ko para medyo mabawasan yung pagkamiss ko sa pamilya ko sa probinsya. Sinulat ko lang po talaga ang kwentong to dahil hindi sa gusto ko manakot Dahil sa totoo nga niyan minsan hindi ako sigurado kung totoo ba lahat ng kwento ni Papa tungkol sa kabataan niya. Minsan kasi parang OA lang siya Pero isa sigurado ko, namimiss ko na siya at di na ako makapaghintay na umuwi para makabanding ulit siya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Gino. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Peria.